Sino si Jesus sa buhay mo? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, iwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 16 verses 13 to 20, and I read it for you. Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" And they said, "Some say John the Baptist, but others Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." And Jesus answered him, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed to you, but my Father in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Then he sternly ordered the disciples not to tell anyone that he was the Messiah. Kapag may bago po tayong nakikilala, hindi naman natin agad-agad nakikita kung sino talaga siya. Sa una, pangalan lamang niyang alam natin. Alam natin kung saan siya nakatira, kung ano ang trabaho niya, o kung ano ang mga hilig niya. Pero habang mas makakasama natin siya, mas nakikilala natin ang kanyang pagkatao. May mga taong matagal na nating kilala pero hindi pa rin natin lubos na kilala. At mayroon namang tao na sa paglipas ng panahon, unti-unting nagiging malapit sa ating puso. Ganon din ang pagkakakilala natin kay Jesus. Sa Ebanghelyo ngayon, tinatanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa sinasabi ng mga tao? Iba-ibang sagot nila. May nagsasabing si Jesus ay si Juan Bautista, si Elias, si Jeremias, o isa sa mga propeta. Pero pagkatapos, naging mas personal ang tanong ni Jesus. Ngunit kayo, sino ang sinasabi ninyong ako? Sumagot si Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Napakahalaga ng tanong na ito ni Jesus dahil hindi niya tinatanong kung ano ang opinyon ng ibang tao tungkol sa kanya. Ang tanong niya ay, "Ikaw, sino ang sinasabi mong ako?" Sino ba talaga si Jesus sa buhay ko? Siya ba ay pangalan lamang na naririnig natin tuwing misa? Siya ba ay taong dinadalanginan natin kapag tayo may problema? Siya ba ay isang bahagi lamang ng ating buhay pero hindi ang sentro nito? O masasabi rin ba nating tulad ni Pedro, ikaw ang Kristo, ikaw ang anak ng Diyos na buhay? Madaling malaman ang tungkol kay Jesus. Maaari tayong magbasa ng Biblia, makinig sa homilya, manood ng mga religious videos, o matuto tungkol sa kanyang buhay. Pero iba ang pagkaalam tungkol kay Jesus sa personal na pagkakakilala kay Jesus. Ang tunay na pagkakakilala kay Jesus ay nangyayari kapag nakikita natin kung papaano siya kumikilos sa ating buhay. Kapag sa gitna ng problema ay tayo'y nagtitiwala. Kapag sa gitna ng pagkakasala ay naniniwala tayong may awa at kapatawaran. At kapag tayo ay nasasaktan, ngunit pinipili pa rin nating magmahal dahil alam nating kasama natin siya. Sapagkat kung tunay nating nakikilala si Jesus, hindi na lamang siya bahagi ng ating buhay. Siya ang nagiging dahilan kung papaano tayo nabubuhay. Kaya ngayong araw, huwag nating hayaang ang sagot natin kay Jesus ay manggagaling lamang sa mga naririnig natin sa ibang tao. Hayaan nating manggaling ito sa sarili nating karanasan, sa ating pananampalataya at sa ating puso. At kapag tinatanong tayo ni Jesus, "Ngunit ikaw, sino ang sinasabi mong ako?" naway buong puso nating masabing, "Panginoon,
Ikaw ang Kristo. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang aking Diyos, aking pag-asa at aking buhay. Ang pinakamahalagang tanong sa buhay ay hindi lamang sino si Jesus, kundi sino si Jesus para sa akin. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, tulungan mo akong makilala ka, hindi lamang sa isip, kundi sa aking puso at buhay. Naway lagi kitang piliin, sundin at pagkatiwalaan. Ikaw ang aking Panginoon, tagapagligtas at buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.